Hi everyone! So for today's video, kasama nga namin yung bagong kuhay namin na si Noro para mamasyal dito sa may likod ng apartment namin. At since medyo bago pa nga lang sila dito sa Japan, naisipan namin ni Chonan ipasyal siya dito sa may bamboo pot. Sobrang lapit lang pala nitong bamboo pot, lalakarin mo lang ng mga ilang minuto and after that makakarating ka na doon. Bale, may shortcut nga pala dito sa may likod ng apartment namin kaya dito na lang kami dumaan. At habang papunta nga kami doon ay nadaanan muna namin tong center for home for the agent. And after a minute, nandito na kami sa pinaka-entrance ng bamboo pot. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So kung mahilig kayo sa nature at malapit lang naman kayo dito sa Kyoto, pwedeng-pwede na kayo dito. At saktong-sakto to sa mga nagtitipid siya na gustong gumala pero ayaw gumastos. At kung familiar nga pala kayo sa pinakasikat na bamboo forest dito sa Japan sa Kyoto, hindi nyo na kailangan pumunta doon at gumastos para makapunta doon. Dahil dito pa lang sa likod ng apartment namin, bukod sa mag-i-enjoy ka na, hindi ka pa mapapagastos. Charot. And actually, sobrang haba ng way ng bamboo pot na to at hindi nga namin malaman kung saan ba talaga to papunta. Nandito na nga kami sa second way papunta doon sa continuous ng bamboo pot. Bali, tatawid muna kami dyan ng kalsada. At eto na nga pala yung continuous road ng bamboo pot. Bali, hindi na nga pala siya masyadong madahon. Nung last time na pagpunta nga namin dito is mas madahon pa, pero nung pagpunta namin ngayon wala nang masyado. Siguro dahil natapos na rin yung spring season kaya medyo nagsilagasan na rin yung mga dahon dito. Pagdating nga sa may part na to medyo nakakatakot na at sobrang creepy niya talaga as in. Ang dami kasi nakasabit na kung ano-anong tools na hindi namin maintindihan. Feeling tuloy namin nasa wrong turn movies kami. Pero joke lang yun, syempre hindi naman nakakatakot dito sa Japan kasi safe ka naman dito kahit saan ka pumunta. Bale, this is located nga pala sa Moko City, malapit lang dito sa Nagaokyako. And aside from that, meron siyang total length of 1.8 kilometers. So bale, this area nga pala is preserved for tourism noong year 2000 pa. So habang naglalakad ka dito is mapapansin mo yung both sides nito is merong 8 different types of bamboo hitch. So since iba't ibang klase yung bamboo hitch na nakatanim dito sa both sides, meron siyang iba't ibang klase ng uses. Kasama na nga pala dito yung isa sa pinaka-original creations nila na tinatawag na Takehogaki. Bale, parang yung itsura niya is gawa sa bamboo hitch na nakatali in bundle. And aside from that, meron pang Kufugaki at Kaguyagaki na tinatawag na made in bamboo hitch at marami pang iba. Mukhang simple lang siya kapag tinignan, no? Pero magugulat kayo, kasama siya sa 500 most beautiful Japanese walking paths dito sa Japan. Bale, mas maganda nga pala dito kapag autumn season kasi merong event na ginaganap na tinatawag na bamboo path or Kagoya no Yobi or tinatawag na Kagoya's Evening. And every autumn seasons daw kasi is merong mga dinidisplay or sinasabit dito na iba't ibang klase ng bamboo lanterns na made in candles floating. And aside from that, marami pang ganap dito every autumn season pero hindi lang talaga namin nasasaktuhan kasi 2 beses pa lang kami pumupunta dito. Hindi na pala namin natapos tong continuous ng bamboo pot, naisip na lang namin bumalik kasi abutin na kami dyan ng gabi. Sobrang haba kasi ng way ng bamboo pot na to kaya naisip namin bumalik na lang kasi magdidilim na nung mga time na yan. So since katabi or malapit lang naman pala to sa Komyuji Temple na pinuntahan namin last time, naisip na rin namin ipasyal dito si Nuru-sang. Hindi pa raw kasi siya dito nakakapunta kasi sobrang busy nga sa trabaho kaya sakto ngayon medyo malapit lang naman, naisip na lang namin siya ditong ipasyal. Actually second time na rin na pagpunta namin dito. Pumunta na pala kami dito last time nung pinakaunang taon dito namin sa Japan. Medyo hindi ko na siya masyadong di-describe sa inyo kasi napuntahan ko na din to last time at wala naman masyadong ganap kasi same lang siya ng mga temple na pinuntahan namin sa mga iba't ibang klase ng lugar. Bale, mas maganda nga pala ditong pumunta every autumn and spring season kasi meron siyang iba't ibang klase ng dahon at bulaklak na nagbo-bloom. So since medyo matagal-tagal pa ngayong autumn season, next time ko na lang sa inyo to ipapakitang lugar na to para mas ma-appreciate nyo. Actually, ilang minuto lang kami nag-stay dito para ipasya lang naman si Nuro at magkuha ng mga konting pictures and videos. And ditong area nga pala yung pinakagusto ko kasi mas maganda dito every autumn and spring season. Mas marami kasi mga turista yung pumupunta dito kapag may mga ganong event kaya mas mag-i-enjoy ka talaga at ma-appreciate mo yung lugar na to. So after nga namin kumuha ng mga videos and pictures dyan, naisip na rin namin umuwi kasi uwi pa si Nuru sa apartment nila. Hanggang dito na lang, bye!